Kabanata 1656. Sumunod ang isang malakas na tunog. Boom! Si Timothy ay ipinadala na lumilipad, at lumapag mismo sa isa sa mga kotse na nakapark sa malapit. Ang mga headlight ng kotse ay kumalas ng ganap na bumagsak ang kanyang katawan sa kotse. Ang dugo ay tumulo sa noo ni Timothy. Ang tabako na nakalawit sa kanyang bibig ay nahulog sa lupa. Hiss! Hindi tumigil doon si Harvey. Kinuha niya ang tabako sa lupa, pagkatapos ay isinaksak ito mismo sa noo ng pagdurugo ni Timothy. Arg! Sigaw ni Timothy sa sakit, ang tunog tulad ng isang baboy na pinatay. Ang tabako ay sobrang init, marahil na sa paligid ng 200 degree na init. Kung hindi sumigaw si Timothy, hindi siya magiging tao. Ang buong katawan ni Timothy ay kumibat sa paghihirap. Siya ay walang malay na tumingin pataas, sinusubukan upang lumayo mula sa maliwanag na pulang dulo ng tabako. Ngunit sa kanan habang inilipat niya ang kanyang ulo, ipinalaman ni Harvey ang tabako sa kanyang bibig. Ang pag-iyak ni Timothy ng sakit ay lalong lumalakas kaysa dati. Ang buong karamihan ng tao ay nahulog sa nakakagulat na pagkabigla. Lahat ay natulala. Walang sino man ang umaasa na si Harvey ay may mga guts upang pahirapan si Timothy hanggang sa puntong ito sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Ang mga tagasunod ni Timothy ay nahulog sa isang sulyap. Ito ang kanilang unang pagkakataon na nakikita ang isang taong nang ahas na tretuhin si Timothy tulad ng isang paraan na ganito sa Mordo. Kahit na ang mga walang prinsipyong panatiko mula sa underworld ay magalang na umaalis matapos matuklasan ang pagkakakilanlan ni Timothy. Ang pagkakasala sa kanya ay nangangahulugang kamatayan, pagkatapos ng lahat. Lahat ng mga kababaihan ay tinakpan ang kanilang mga bibig sa kakilakilabot na tanawin. Nais nilang sumigaw, ngunit hindi sila makagawa ng tunog dahil sa matinding takot. Ang mga bagay ay hindi lamang natapos doon. Kinuha ni Harvey ang isang ladrilyo sa lupa at hinampas ito sa ulo ni Timothy nang walang pag-alinlangan. Bang! Kumuha ka pa ng iyong mga kalalakihan. Bang! Ang pagdadala ng mga tao dito upang maging sanhi ng problema sa akin. Ako ay nakikipagkaibigan kay Benjamin at kay Yona ay isang problema para sa iyo. Bang! Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang hari? Sinasabi sa akin na lumuhad at masira ang aking sariling braso. Nararapat ka ba? Ang ladrilyo ay nagsimulang mabitak habang ang ulo ni Timothy ay sumabog ng labis. Nagagalit ang mukha niya, hindi kailanman sa kanyang mga ligaw na pangarap na naisip niya na makatagpo siya ng isang walang awa na tao. Hindi lamang naglakas loob si Harvey na matumbok si Timothy, siya ay walang awa kapag inilalagay ang kanyang mga suntok. Ang mga kababaihan ay nagsimulang sumigaw sa takot na takot, habang ang mga ekspresyon ng mga thugs ay nagbago ng walang tigil. Harvey York, naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paghagupit sa akin? Si Timothy ay kumukulo sa galit, sampal. Umikot si Harvey laban sa mukha ni Timothy. E paano kung sinaktan kita? Ang mga kahihinatnan ba talaga lahat ay masama? Hayaan mo ulit akong sabihin sa iyo. Nais kong lumuhad ka at humingi ng tawad, pagkatapos ay basagin ang iyong sariling braso. Ngunit alam kong ayaw mo, kaya hayaan mo akong bigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan kita ng 10 minuto. Tumawag sa kung sino man ang gusto mo, kasama ang iyong mahal na bayaw. Kung ang sinuman sa kanila na maaaring ginawa akong manginig, masisira ko ang lahat ng 4 ng aking mga paa para lamang sa iyo. Ngunit kung hindi nila magagawa, masisira ko ang iyong sarili. Binigyan ni Harvey si Timothy ng isa pang malakas na sampal na nagpadala kay Timothy na lumipad. Si Timothy ay nahulog sa lupa, ang buong katawan niya ay umiikot at nanginginig sa sakit. Pumunta, ano ang lahat ng nakatayo dyan? Kunin niyo siya. Ang mga thugs lahat ay nag-pounce pasulong sa isang sulyap ng isang mata. Pagkalipas ng mga minuto, sila ay itinapon sa lupa at nahulog sa kanilang likuran. Tanging ang mga kababaihan ang naiwan na nakatayo, at pinanood nila ang eksena na nakakatakot.
Si Timothy ay parang tinamaan ng kulog, tinakpan niya ang kanyang ulo at galit na galit, kumuha ng isang tao. Kunin ang lahat dito ngayon. Nais kong malaman ni Harvey York na kabilang ako sa mordo. Ako, si Timothy Fage, ay hindi isang tao lamang na maaaring mag-alaw ng probonsyano na ito. Kunin ang mga tao mula sa Lungmen dito, ngayon din. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, kung gayon ang apelyido ko ay York. Si Timothy ay hindi isang prinsipe o Panginoon, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay masyadong mabait. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay may apdo upang maliwanag na gamitin ang pangalan ni Benjamin at ipinakita ang kanyang awtoridad sa lahat ng dako at saan man niya gusto. Gusto pa niyang pakialaman si Yona. Kapag sinubukan ng mga tagalabas na magpakita sa mordo, hindi sila bibigyan ng awa ni Timothy at dudurugin ang bawat isa sa kanila. Nito lang nakaraan, ang ilang mga mapagmataas na batang masters mula sa mga mayayamang pamilya sa Walsing na nais na labanan si Timothy para sa isang babae. Gayunpaman lahat sila ay nagtapos sa nakakahiya na pagkatalo. Sino si Timothy? Sino ang kailangan niyang katakutin? Gayunpaman, ang isang mabaho na probonsyano ay talagang sinipa siya sa lupa at binugbog siya. Si Timothy ay galit na galit. Ang probonsyano na ito ay pinalo siya ng labis ng walang pag-aalaga sa mga kaila-hilakbot na kahihinatnan. Hindi lamang iyon, buong pagmamalaki pa niyang idinagdag na pinahihintulutan si Timothy na tawagan ang sinumang mga kasamahan niya. Galit na galit si Timothy, tumigil siya sa pakiramdam ng sakit sa kanyang nasugatan na katawan. Nagmamadali siyang gumawa ng mga tawag sa telepono. Si Harvey, sa kabilang banda, ay nagsimulang maglaro sa kanyang telepono habang naghihintay ng walang pakialam. Wala siyang balak na tawagan ang sinuman. Tumayo siya doon na naghihintay ng walang pag-aalaga sa mundo. Nagalit ang kanyang buo na hitsura. Si Timothy ay higit pa. Vroom, vroom, vroom. Hindi hihigit sa 10 minuto ang lumipas, maraming mga kotse ang lumitaw sa paningin. Wrangler, Prado, Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class, Rolls-Royce Cullinan. Ang lahat ng mga ito ay maaaring isaalang-alang na mga nangungunang mga tatak. Tila, ang mga mamamayan ng mordo ay mahilig sa mga ligaw na hitsura, mga sasakyan sa labas ng kalsada. Si Timothy ay may malawak na hanay ng mga kontak sa buong mordo. Agad niyang tinipon ang bawat solong kilalang personalidad at mayaman na batang master na kilala niya rito. Lahat sila ay bahagi ng off-road car club ng mordo. Sa kabila ng pangalan nito, ang club ay isang harap lamang para sa mga mayaman na playboy at mga kilalang tao o makihalubilo. Si Steven mismo ay bumili ng Mercedes-Benz G-Class para makapasok sa bilog. Ang lahat ng mga mayayamang binata ay lumabas mula sa kanilang mga kotse, na may hawak na iba't ibang uri ng armas. Ang ilan ay may hawak na golf club, habang ang iba ay nagdala ng malalaking baseball bat. Ang bawat solong sandata ay nasa kanilang mga kamay. Maraming magagandang kababaihan ang kasama nila. Pagkatapos ng lahat, walang kabuluhan na ipakita kung wala silang mga babaeng nakabitin. Sa isang sulyap ng isang mata, ang sira-sirang eskinita ay mukhang labis na labis. Halos 200 tao ang nakapaligid kay Harvey. Tinitigan nila siya ng malamig na sulyap at isang nagbabantang postura. Si Timothy ay tila hindi bababa sa isang medyo may kakayahang. Tinapik niya ang kanyang mga sugat ng simple hanggat kaya niya at tumayo sa tuktok ng Prado, naghahanap sa lahat ng dako sa paligid niya. Nakikita na ang mga batang masters ng off-road car club ng mordo ay sumali sa kanyang dahilan, na puno siya ng pagmamataas at pagmamataas. Tumingin siya kay Harvey habang nakatayo sa Prado at yumangal, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, Harvey York. Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Sirain ang lahat ng 4 ng iyong mga paa, pagkatapos ay lumabas kaagad sa mordo. Kung gagawin mo ang lahat, hahayaan kitang makalabas dito. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumagot siya ng mahinahon, hindi isang pahiwatig ng gulat sa kanyang tono.
Kung iyon ang kaso, kung gayon ako ang sisira sa iyong mga paa mamaya. Harvey York, babalaan kita. Tumigil sa pagkilos na sobrang arrogant sa akin. Walang sinuman sa Mordo ang maaaring maprotektahan ka. Dito, mayroon akong pangwakas na sasabihin. Kung ang iyong kapangyarihan ay maaaring ipatawag lamang ang maraming tao. Sinulyapan ni Harvey ang kanyang paligid. Kung gayon, Timothy, dadalhin ko ang mga braso at binti ng lahat dito. Hindi ka babaliw. Hindi inaasahan ni Timothy na mananatiling mayabang si Harvey sa kabila ng kasalukuyang mga kalagayan. Malalaman mo sa lalong madaling panahon ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mga kahihinatnan. Tumawa si Harvey, walang pakialam. Hindi ba ang mga kahihinatnan ay ikaw ang nagsisimula ng lahat ng ito kaya ka na sample? Bastard ka, ikaw pa rin ay mapagmataas kahit nasa puntong ito. Babalaan kita ngayon. Inanyayahan ko pa ang Longmen's Young Master Aidan Bauer dito. Tingnan natin kung ang iyong saloobin ay mananatiling pareho kapag siya ay dumating. Galit si Timothy. Hindi niya mapigilan ang katotohanan na ang isang hanggal na probonsyano ay nang ahas na lumaban sa kanya hanggang sa degree na ito. Ngumiti si Harvey. Ganoon ba? Sa kasamaang palad, bibiguan ka ni Aidan. Boom! Sa kanan habang ang dalawa ay nasa gitna pa rin ng pakikipag-usap, isang hilera ng madilim na berdeng Toyota Land Cruisers ang dumating sa isang matatag na bilis. Ang tanawin ay medyo nakakagulat sa lahat ng naruroon. Ang Land Cruisers ay tumungo sa gitna ng kalsada at huminto mismo sa harap ni Timothy. Ang tunog ng mga pintuan ng kotse na sinipa pabukas sa sumunod na suit. 18 mabangis na naghahanap na mga lalaki sa itim na kasuotan ang lumitaw. Ang kanilang mga baywang ay tila nakaimpake, malinaw na puno ng mga baril. Nagdala sila ng nananakot na aura sa mga liga sa itaas ng mga random na kasama ni Timothy. Si Aidan, nakasuot ng suit at ang katawan na nakabalot sa mga cast, lumabas sa kotse. Nasira ang kanyang kaliwang braso at binti, ngunit mukhang masigla pa rin siya. Kahit na gumagamit siya ng isang saklay upang kumilos, sa kanya ang pagkakaroon na tulad nito ay parang siya lamang ang tao dito. Ang mga nasa kanyang landas ay mabilis na umatras tulad ng mga natatakot na ibon. Young Master Bauer, narito ka. Bago makita ni Aidan si Harvey, tumalon si Timothy mula sa kotse at sumugod kay Aidan na may malaking hakbang, na hinaharangan ang pangitain ni Aidan. Perpektong tiyempo. Ang isang hindi kanais-nais na tagalabas ay nang ahas na pukawin ang mga tao mula sa off-road car club. Sinuntok niya rin ako. Sobrang arrogant niya. Hindi lamang niya sinabi sa akin na tawagan ang sinumang gusto ko dito, ngunit sinabi rin niya na masisira niya ang lahat ng aking mga paa dito. Sinabi ko sa kanya na darating ka, ngunit sinabi niya na ikaw ay isang ligaw na aso lamang sa kanyang mga mata. Young Master Bauer, sapat na. Patuloy na nagdaragdag si Timothy ng gasolina sa mga apoy. Alam niya ng buo ang bisyo at masamang pagkatao ni Aidan. Iyon ang dahilan kung bakit nais ni Timothy na humiram ng kapangyarihan ni Aidan upang patayin si Harvey. Tumanggi siyang bigyan si Harvey ng anumang pagkakataon upang makagawa ng isang pagbalik. Bukod dito, si Yona ay walang anumang paraan upang pilitin ang sinuman na kumuha ng responsibilidad kung ang mga gumagawa ng maruming gawain ay mula sa longmen. Lahat ng mga mata ng kababaihan ay naiilawan nang makita nila si Aidan na kumukuha ng marilag na mga hakbang. Ito ay si Aidan Bauer, ang vice-chairman ng Off-Road Car Club ng Mordo. Siya rin ang batang master ng pamilyang Bauer at executive CEO ng Kaizen Group. Malaki ang tsansa niya upang maging pinuno ng sangay ng Mordo. Tumalikod sila kay Aidan upang tumitig kay Harvey na kasuklam-suklam. Tapos na ang taong ito. Magbabayad siya para sa kanyang pagmamataas. Ang mga natalo ay mananatiling natalo. Ang katotohanan ito ay hindi kailanman magbabago.
Ang mga natalo ay hindi kailanman maaaring sumalungat sa mga makapangyarihang lalaki tulad ni Aiden Bauer. Ganoon ba? Matapos pakinggan ang pahayag ni Timothy, ang mga mata ni Aiden ay naging malamig na yelo. Pinakawalan niya ang isang mapanirang tawa at sumulong sa kanyang saklay. Alin sa mga bastards ang gumawa nito sa aking kapatid? Gusto mo bang mamatay? Ha! Isang mabangis na ugali. Ano ang isang nangingibabaw na tindig? Ako, humakbang si Harvey, tumawid sa kanyang dibdib. Kahit kailan ang isang aso tulad ng natutunan mong mang-api ng ibang tao. Isang aso, tinawag niyang aso si Aiden. Si Timothy at ang iba pa ay nakatikim ng mga salita ni Harvey. Tinitigan nila siya, ganap na nababaliw. Anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon sa taong ito? Sino siya? Gaano katindi ang pag-insulto niya kay Aiden na ganyan sa harap ng buong karamihan? Nagmamakaawa ba siya sa kanyang kamatayan? Ang mga hindi alam ang buong kwento ay sumulyap kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Ang mga kababaihan ay nagbigay ng hitsura ng labis na pagkapuot. Hinahamak si Harvey sa kanilang mga kaloob-looban. Sa kanila, si Harvey ay walang gana sa kung ano ang kanyang mga limitasyon. Bastard ka! Gaano ka katapang sumalungat sa akin, Aiden Bauer? Hindi mo ba alam iyon? Napuno ng galit si Aiden, at gumawa ng isang galit na hakbang upang mas maingat na tingnan si Harvey. Sa susunod na sandali, ang dalawa ay naglock ang mga titig. Ang walang tigil na mapagmataas na si Aiden Bauer ay nahulog sa isang malaking takot. Sa pangalawa ay maganda ang pagtingin niya sa mukha ni Harvey. Siya ay parang tinamaan ng kulog. Sa isang maikling sandali, nablangko ang kanyang isip. Hindi niya inisip na ang kanyang bagong boss ay ang tinatawag na tagalabas na pinag-uusapan ng lahat. Sir York. Bumagsak ang katawan ni Aiden kasama ang kanyang dalawang paa, hindi sinasadya na nais lumuhod. Ngunit habang ang kanyang kaliwang paa ay sakop ng isang cast, hindi niya magawa. Kung hindi ito para sa cast, siya ay nasa lupa sa loob ng ilang segundo. Young Master Bauer, siya iyon, si Harvey York. Tumalikod si Timothy at itinuro si Harvey. Hindi lamang niya ako sinipa at sinampal ako, ngunit hinampos rin niya ang aking ulo ng isang ladrillo. At tinawag ka pa niyang aso sa harap ng lahat. Si Timothy ay abala sa pagtingin ng mayabang sa kay Harvey. Dahil dito, hindi niya napansin ang kakilakilabot na ekspresyon ni Aiden. Mahinahong sinabi ni Harvey, ito ang katotohanan. Aso lang si Aiden, at ako ang nagmamay-ari sa kanya. Halika, tumahol para sa akin. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay napawi mula sa kawalan ng paniniwala sa mga sinabi ni Harvey. Malamig na tumawa si Timothy. Si Harvey ay isang kumpletong tanga. Wala siyang ideya na pinuprovoke niya si Aiden sa ilalim ng mga iyong pangyayari, naglalakad siya patungo sa pintuan ni kamatayan. Harvey York, sa palagay ko ikaw ang dapat lumuhad at tumahol tulad ng isang aso. Kung gagawin mo iyan, maaari ka ring magkaroon ng isang pagkakataon na mabuhay. O gusto mong maghintay hanggang magalit si Aiden? Direkta na hamon ni Timothy kay Harvey. Ang mga babaeng naruroon ay naaawa na kay Harvey. Nalulungkot sila sa napansin na kasawian ni Harvey, naghihintay para sa kanya na alagaan. Walang kahihiyan ka. Gayunman, bumalik si Aiden sa kanyang katinuan at inihampas ang kanyang saklay sa ulo ni Timothy. Slam! Natisod si Timothy at nahulog sa lupa. Ang kanyang nabugbog na mukha ay nabugbog muli. Lahat ay nakatitig kay Aiden sa pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Ano ang nangyayari dito? Lalo na naging tamad ang ekspresyon ni Timothy habang siya ay nakatitig ng buong lakas sa kay Aiden. Ang dalawa ay walang kahihiyan at imoral na magkasama na nabuhay ng kanilang buhay ng maluho at tinapakan ang mga kapus palad tuwing naiinis sila. Sa asensya, medyo walang malasakit sila. Karaniwang susuportahan ni Aiden si Timothy, habang si Timothy ay karaniwang magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Aiden sa kay Benjamin. Napakaganda ng relasyon ng dalawa, bakit, kung gayon, sasaktan ni Aiden si Timothy?
Hindi magawang maisip ni Timothy, ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng anumang paliwanag. Si Aidan, sa kabilang banda, ay nais ng higit pa sa pagsakol kay Timothy hanggang sa kamatayan. Mabuti kung ang tinatawag na probinsyano ay iba pa, ngunit si Timothy ay kailangang pukawin ang bagong boss ni Aidan. Hindi lang, tinawag pa niya rito si Aidan. Partikular na inutusan siya ng kanyang bagong boss na harapin ang mga Smith pati na rin ang insidente ng sangay ng lungmen ng Murdoch, ngunit siya ay nasa labas ng pambubuli ng mga mamamayan. Habang siya ay bumagsak sa libingan at naghukay siya para sa kanyang sarili, nais ni Aidan na umiyak. Sa kasamaang palad, ang kanyang luha ay matagal nang natuyo. Bingi ka ba? Tumawid si Harvey. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Walang respeto si Harvey kay Aidan. Ang bagong aso na ito ay malinaw na hindi pa natututo ng kanyang aralin, at kahit na umalis sa kanyang paraan upang takutin ang iba sa ayaw at sa gusto niya. Kung ang biktima ay hindi si Harvey, tiyak na madurog ni Aidan ang isang random na walang kasalanan ng walang awa sa araw na iyon. Bumalik sa kanyang katinuan si Aidan ng higit pa. Hinawakan niya ang tuhod niya sa lupa, dala ang sakit sa kanyang mga binti, pagkatapos ay itinaas niya ang parehong mga kamay at inilabas ang kanyang dila. Woof! 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 Kabanata 1660. Boom! Si Timothy at lahat ng naruroon ay napanood ang eksena, ang kanilang mga isip ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Sa mga salita lamang ni Harvey, ang batang master ng pamilyang Bauer ang taong naglaan ng posisyon bilang deputy branch leader ng Murdoch Lungmen at naging executive CEO ng Kaizen Group ay lumuhod. Buti na lang kung iyon lang ang ginawa niya, ngunit siya ay tumahol sa harap ng lahat tulad ng isang karaniwang mongrel. Ang buong karamihan ng tao ay nawala. Hindi nila maibalik ang kanilang katinuan. Lumuhod gamit ang iyong likod ng diretsyo. Nag-utos si Harvey ng walang malasakit na tono. Woof! Tumango si Aidan ng magalang at itinuwid ang kanyang likuran, pagkatapos ay isinandal ang kanyang mukha kay Harvey. Sampal! Sinampal ni Harvey ang bibig ni Aidan, na ginagawang labis ang ulo ni Aidan. Hindi mo lang ginawa tulad ng iniutos ko sa iyo dati, tinutulungan mo si Timothy na maghigantay. Hindi na ipinaliwanag ni Aidan ang kanyang sarili. Sampal. Sinampal ni Harvey ang mukha ni Aidan. Sa palagay mo ba ay pinapanatili kitang buhay upang maaari kang mangapi ng ibang tao? Hindi nabuksan ni Aidan ang kanyang bibig upang makaganti. Hindi rin siya ng ahas na kumilos, o alinman. Sampal. Sinampal muli ni Harvey ang mukha ni Aidan. Dahil sa hindi mo alam kung paano mahalin ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Nanginginig si Aidan sa takot. Hindi man lang siya naglakas loob na igalaw ang kanyang mga labi. Ito ang una at tanging oras na hinahayaan kita mula sa kawit. Sinundan ni Harvey ang isang magaan na sampal sa mukha ni Aidan. Bilang aking aso, kagatin mo lang ang sinumang sasabihin ko sa iyo. Kung kagatin mo ang sinuman ng walang pahintulot, papatayin kita. Naiintindihan? Oo, oo, oo. Patuloy na tumango si Aidan. Siya ay pagiging abnormally na magalang. Itinapon niya ang kanyang dila ng sabay, nais na palugdan si Harvey. Woof, woof, woof. Ang buong karamihan ng tao ay patay na tahimik. Ang kanilang mga katawan ay nagyelo ng matigas. Hindi nila matanggap ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Si Timothy, na nakahiga sa lupa, ay nais na sampulin ang kanyang sarili ng masama. Naramdaman niya na nahulog siya sa isang sulyap. Sinipa ni Harvey si Aidan palayo, pagkatapos ay malamig na sumulyap kay Timothy. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka magkakaroon ng paghihiganti kahit kasama si Aidan dito. Pumunta at tanungin siya. Manggahas ba siyang magsalita? Tanungin mo siya kung aso siya na pagmamayari ko. Nakatingin kay Aidan na damaykit ang kanyang dila habang nakaluhod, ang lalamunan ni Timothy ay napunta na natuyo. Wala siyang ideya kung paano tumugon kay Harvey, ngunit alam niya nang lubos siyang mapapahiya sa araw na ito. Kinuha ni Harvey ang ilang mga tisyo upang panasan ang kanyang kamay,
Pagkatapos ay sumulyap kay Aidan. Hiniling ng iyong mabuting kapatid na lumuhad ako at humingi ng tawad. Gusto niyang masira ang sarili kong braso. Alam mo ba ang gagawin ngayon? Yung bastard, nais niyang masira ang kamay ni Harvey. Dahan-daang naging madilim ang paningin ni Aidan. Siya ay nagpupumilit na tumayo pataas, pagkatapos ay malakas na bumulalas. Timothy Fage, pumunta dito ngayon. Humingi ng tawad kay Sir York. Gawin ito ngayon. Maraming tao ang nahulog sa isang nalilito na galit sa mga sinabi ni Aidan. Si Aidan, na parang nakagagalit bilang isang aso. Ang katotohanan na siya ay aso ng isang tao ay mas nakakagulat kaysa sa dating pagmamataas ni Harvey. Si Aidan ay isa sa mga pinakamalaking backup na mayroon si Timothy. Umasa si Timothy kay Aidan upang takutin ang mga tao ayon sa gusto niya. Ngunit ngayon, hiniling ni Aidan kay Timothy na lumuhad. Ito ay masyadong awkward. Wala sa kanila ang maaaring ibalot ang kanilang mga ulo sa paligid kung paano pinamamahalaan ng isang tagalabas ang isang walang prinsipyong mayaman na playboy tulad ni Aidan. Hindi rin binigyan ni Aidan ang mga opisyal ng gobyerno ng Mordo ng anumang oras sa kanyang panahon. Ngunit sa harap ni Harvey, nagsimula siyang tumahol tulad ng isang aso. Ito, si Timothy ay nagwika ng buo, Young Master Bauer, sino ba siya? Wala kang karapatan. Sampal. Ipinadala ni Aidan si Timothy na lumilipad ng may malupit na sampal, hindi nag-abala na sabihin ang kahit ano.